Ayoko na sa kanya. Para lang siyang lumang basahan, nanay. Hindi na ako masaya. Ang tinig ni Leandro ay naglandas sa mga tainga ni Marisol, matalim at walang awa. Para isang patalim na sumasaksak sa puso niyang puno ng pagmamahal. Nakatago siya sa likod ng pinto ng opisina. Ang kamay ay nakahawak sa hawakan nito na tila ba ang pinto ang tanging humahadlang sa kanya upang gumuho. Ang mga salitang iyon na sinambit ng kanyang asawa sa kanyang biyenang babae ay mas malalamig pa sa hangin ng Disyembre. Sa labas ng opisina, ang bawat himay-may ng kanyang katawan ay nagnanais na lumuhod, sumigaw o tumakas. Ngunit kinailangan niyang magpatuloy. Ang mesa sa dining room ay naghihintay, punong-puno ng mga palamuti para sa kaarawan ni Doña Pilar. Maingat niyang inayos ang bawat plato, nilalagay ang bawat tinidor sa tamang lugar, sinusubukang burahin ang mga salitang bumubulong pa rin sa kanyang isip. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa tela ng napkin, nagtatago sa bawat kislap ng pilak. Ginagawa niya ang lahat para sa isang pamilya na alam niyang matagal nang bumagsak. Ang mga ginintuang litrato sa dingding na nagpapakita ng kanilang perpektong kasal at masayang mga kaganapan ngayon ay tila nanunuya. Ang mga larawan ay nakangiti, ngunit ang katotohanan ay umiyak. Ilang sandali pa, pumasok si Doña Pilar. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng pasasalamat. Tiningnan niya si Marisol mula ulo hanggang paa at tila ang bawat paningin ay isang parusa. Marisol, sa lahat ng taon na kayo ni Leandro ay kasal, bakit wala pa rin kayong anak? Ang responsibilidad ng isang asawa ay magbigay ng tagapagmana sa kanyang pamilya. Hindi ka na bumabata. Anong silbi mo sa pamilyang ito? Ang boses ni Doña Pilar ay mababa at malamig. Ang kanyang mga salita ay tila sumusunod sa isang nakasulat na script. Ang kanyang bawat bigkas ay isang suntok na tumatama sa puso ni Marisol. Ang hangin sa silid ay tila nagbago, nagiging makapal, mabigat. Naramdaman ni Marisol ang pagkirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na sakit na kumakalat sa kanyang mga ugat tulad ng lason. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara at ang bawat paglunok ay nagiging mahirap. Ang mga kamay niya ay nanginginig nang hindi niya namamalayan, kaya't ang basong hawak niya ay muntik ng mahulog. Ang bawat salita ni Doña Pilar ay isang paalala ng kanyang kakulangan, isang patunay na sa mata ng kanyang biyenan, siya ay isang pagkabigo. Tumango lamang si Marisol, walang tinig na lumabas sa kanyang bibig, na tila ang lahat ng lakas ay naubos na. Kaya mo to, Marisol, para sa pamilya. Ang mga salitang ito ay nagpaulit-ulit sa kanyang isip, isang mantra na ginamit niya upang panatilihin ang kanyang sarili sa tuwing pinaparamdam sa kanya ng pamilya niya ang kanyang kakulangan. Sumilip siya sa salamin sa gilid ng silid, nakita ang sarili niyang nakangiti. Ang nangiti ay mapait. Ang mga labi niya ay pinahiran ng kolorete. Ngunit sa likod nito, ang kanyang kaluluwa ay may sugat. Maya-maya, lumapit si Leandro. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pekeng pag-aalala. May problema sa shipment ng hipon sa cold storage, Marisol. Kailangan mong i-check ngayong gabi. Importanteng makita mo mismo bago pa mag-dispatch. Malamig ang gabi at umuulan. Isinuot niya sa balikat ni Marisol ang kanyang blazer na para bang nagmamalasakit. Ngunit ang paghawak sa kanyang braso ay tila nagtulak sa kanya patungo sa isang walang katiyakang kapalaran. Ang hangin ay humahampas sa labas at ang tunog ng bawat patak ng ulan ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Pagdating nila sa cold storage, ang amoy ng yelo at dagat ay sumalubong sa kanila. Pumasok si Marisol sa malalim na loob ng bodega numero 4, kung saan ang mga kahon ng hipon ay nakatambak ng mataas at ang temperatura ay labis na bumaba. Ang lamig ay tila lumalagos sa kanyang mga buto at ang bawat hininga ay nagiging puting ulap sa harap niya.
Sa gitna ng dilim at lamig, wala siyang naramdaman kundi ang nakatatakot na katahimikan. Ito pala ang regalo mo sa akin, Leandro. Ang tanong ay naglaro sa kanyang isip, hindi nabikas habang siya ay naglalakad sa mga pasilyo ng cold storage. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang mabilis na ritmo na tila nagpapahiwatig ng nalalapit na trahedya. Walang ideya si Marisol sa madilim na kapalaran na naghihintay sa kanya. Masyadong madilim dito, bulong niya sa sarili, habang ang lamig ay unti-unting lumalamon sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding ginaw at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mamutla. Tumingin siya sa likuran, sa direksyon ng pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, isang malakas na tunog ng metal ang naglakbay sa katahimikan ng bodega. Naglaho ang ilaw at ang dilim ay lumamon sa kanya. Ang tunog ng trangka ay malinaw na umalingaw-ngaw sa hangin at pagkatapos ay isang malinaw na tunog ng mga takong ng sapatos ni Doña Pilar ang narinig ni Marisol. Papalayo. Unti-unting naglalaho. Naramdaman niya ang matinding takot. Isang malamig na takot na bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang dibdib ay sumikip at ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Ang huling narinig niya ay ang paghina ng tunog ng mga takong na parang naglalaho sa dilim kasama ang kanyang pag-asa. Bakit? Bakit niyo ito ginawa sa akin? Bakit ako? Ang mga tanong ay pumalibot sa kanyang isip, walang sagot, habang ang lamig ay patuloy na gumagapang sa kanyang katawan na parang isang malamig na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang puso. Hindi pala kamatayan ang pinakamasakit sa lahat, kundi ang pag-alala. Sa loob ng nagyeyelong silid, kung saan ang hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Marisol, hindi ang lamig ang unang pumatay sa kanya. Ang pumatay sa kanya ay ang mga alaala na biglang nagliwanag sa kanyang isipan, mainit at masakit, nakabaligtaran ng yelong yumayakap sa kanya ngayon. Nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng altar, 10 taon na ang nakalilipas. Suot niya ang puting bestida at si Leandro ay nakangiti sa kanya. Isang nangiting akala niya ay panghabang buhay. Naramdaman niya muli ang init ng palad nito habang isinusuot ang singsing. Ngunit sa bawat paglipas ng segundo sa loob ng freezer, ang alaalang iyon ay nagbago. Ang ngiti ni Leandro ay naging nangisi ng isang lobo. Ang singsing ay naging posas na gawa sa yelo. Napaupo si Marisol sa sulok, yakap ang sarili habang ang kanyang hininga ay nagiging puting usok na dahan-dahang naglalaho sa kawalan. Ang kanyang mga ngipin ay nagtatalo sa sobrang lamig. Isang tunog na basag at mahina sa loob ng malawak na katahimikan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, ngunit manhid na ang mga ito. Tila hindi na sa kanya ang kanyang sarili katawan. At sa gitna ng pagkahilo, narinig niya sila. Sa pamamagitan ng isang maliit na ventilation shaft sa itaas, ang mga boses ay pumasok, malinaw at malupit. Hindi sila nag-aalala. Wala silang bakas ng pagsisisi. Sigurado ka bang walang makakakita sa kanya dyan? Ang boses ni Doña Pilar ay parang asido na tumutunaw sa natitirang pag-asa ni Marisol. Wala, Mama. Siya lang ang may susi ng main door at nasira ko na ang lock sa loob. Sagot ni Leandro. Ang kanyang tono ay kaswal. Tila ba nag-uusap lang sila tungkol sa pagtatapon ng sirang kagamitan. Bukas, kapag natagpuan siya, iiyak tayo. Sasabihin nating nalock siya habang nag-iimbentaryo. Aksidente. Walang magtatanong. Mabuti, dugtong ng matanda. Yung insurance policy niya, maayos na ba? Sayang naman kung mamamatay siya ng walang pakinabang. Kailangan nating mabayaran ang utang mo sa sugal bago malaman ng board members. Ang mga salitang iyon ay mas malamig pa sa negatibong temperatura ng silid. Insurance, utang sa sugal, iyon lang pala ang halaga ng kanyang buhay, pambayad utang. Ang luha ni Marisol ay tumulo
Ngunit agad ding nanigas sa kanyang pisngi. Wala na siyang maramdamang galit, tanging isang malalim at nakapanghihinang pagod. Dahan-dahang ipinikit ni Marisol ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay bumabagal, sumasabay sa ritmo ng kamatayan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang sinapupunang tinawag na walang silbi ng kanyang biyenan. Patawad, bulong niya sa hangin. Kausap ang anak na hindi niya kailanman naisilang. Patawad, dahil hindi kita nabigyan ng buhay. Pero siguro mas mabuti ito. Hindi mo na kailangang maramdaman kung gaano kalamig ang mundo. Handa na siyang bumitaw. Ang kadiliman ay tila isang malambot na kumot na nag-aanyaya sa kanya na magpahinga. Wala nang sakit, wala nang pagtataksil, payapa na sana ang lahat. Ngunit biglang nagkaroon ng tunog na bumasag sa kanyang pagsuko. Isang mahina, ngunit mapilit na pagkalampag mula sa likurang bahagi ng mga nakatambak na kahon. Hindi ito tunog ng makina. Ito ay tunog ng bakal na tinatamaan ng bato. May ritmo, may intensyon. Sinundan ito ng isang boses, maliit at nanginginig, na tila nanggagaling sa kabilang buhay. Ma'am Marisol? Ma'am, nandyan po ba kayo? Iminulat ni Marisol ang kanyang mabibigat na talukap. Akala niya ay tinatawag na siya ng mga anghel, ngunit ang boses ay pamilyar. Ito ang boses ng batang laging nanghihingi ng mga reject na isda sa likod ng pabrika. Si Tala. Ma'am, si Tala po ito. Huwag kayong matutulog. Ang boses ng bata ay puno ng takot ngunit may tapang. Kuya Ben, dito. Narinig ko siya kanina. Dito po sa lumang lagusan. Narinig ni Marisol ang pag-inggit ng mga kalawanging bisagra. Isang tunog na matinis at masakit sa tainga. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamatamis na musika. May liwanag na pumasok mula sa isang maliit na pinto sa likod ng mga estante, isang fire exit na luma na at natabunan na ng mga kahon na tanging mga lumang empleyado lang ang nakakaalam. Nakita niya ang silweta ng isang matandang lalaki at isang maliit na bata. Si Mang Ben, ang gwardyang tinulungan niyang mapagamot ang asawa noon, ay pilit na hinahawi ang mga nagyelong karton. Ang kanyang hininga ay kapos, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Diyos ko, Ma'am Marisol, garalgal na sambit ng matanda nang makita ang nakahandusay na katawan ng amo. Agad siyang binuhat nito. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat at sa lamig. Ngunit ang hindi malilimutan ni Marisol sa mga sandaling iyon ay hindi ang lakas ni Mang Ben, kundi ang kamay ni Tala. Hinawakan ng batang gusgusin ang kanyang nagyayelong palad. Ang kamay ni Tala ay magaspang, puno ng kalyo at amoy lansa. Ngunit iyon ang pinakamainit na bagay na naramdaman ni Marisol sa buong buhay niya. Mas mainit pa sa mga yakap ni Leandro. Mas totoo pa sa mga pangako sa simbahan. Nandito na kami, ma'am. Hindi ka namin pababayaan. Umiiyak na sabi ni Tala habang hinihila siya palabas ng impyernong yelo. Ang mundo ay umikot at nagdilim. Ang huling naramdaman ni Marisol ay ang init ng mahugong na makina ng isang lumang sasakyan at ang amoy ng pinatuyong isda at langis. Nagising si Marisol dahil sa init na dumampi sa kanyang labi. Isang mainit na sabaw ang pilit na ipinapainom sa kanya. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit naaninag niya ang bubong na gawa sa yero at dingding na gawa sa plywood. Nasa loob siya ng isang masikip na barong-barong. Ang tunog ng ulan sa labas ay payapa, hindi na nagbabadya ng panganib. Gising na siya, Kuya Ben, bulong ni Tala. Sinubukan ni Marisol na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay parang binugbog. Masakit ang bawat kalamnan. Tumingin siya sa paligid at nakita si Mang Ben na nakaupo sa isang lumang bangkito, hawak ang isang dyaryo. Ang mukha ng matanda ay puno ng awa at pag-aalala. Nasaan ako? Kailangan kong tumawag ng pulis. Si Leandro. Papatayin nila ako. Paos at mahina ang boses ni Marisol. Umiling si Mang Ben
at dahan-dahang iniabot ang dyaryo sa kanya. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig habang itinuturo ang headline sa unang pahina. Kinuha ito ni Marisol. Ang petsa ng dyaryo ay ngayong umaga. At doon, sa malaking letra, nakasulat ang balitang dumurog sa huli niyang pag-asa na bumalik sa dati niyang buhay. Tragedya sa Batangas. Kotse ng si A o na si Marisol Vega nahulog sa bangin at sumabog. Katawan, hindi na makilala. Napatingin siya kay Mang Ben. Ang mga mata ay nanlalaki sa horror. Wala ka nang babalikan, ma'am. Malungkot na sabi ni Mang Ben. Para sa kanila at para sa buong mundo, patay na si Marisol Vega. Bumagsak ang dyaryo mula sa mga kamay ni Marisol. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang katotohanan. Hindi siya iniligtas ni Mang Ben at Tala para ibalik sa kanyang asawa. Iniligtas siya nito para bigyan ng pagkakataong maging ibang tao. Dahil ang Marisol na kilala ng lahat ay abo na lamang sa ilalim ng bangin. Ang langit ay tila nakikiramay sa pagluluksa ng lupa. Nagbubuhos ng luhang hindi kayang ilabas ng mga taong nagkukunwari sa ibaba. Nakatayo si Marisol sa likod ng malaking puno ng acacia. Ilang metro ang layo mula sa kumpol ng mga taong nakaitim. Suot niya ang isang lumang jacket na ipinahiram ni Mang Ben at isang itim na belo na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang ulan ay dumuduluyas sa kanyang balat. Malamig at mapanghusga. Ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig na bumabalot sa kanyang puso habang pinapanood ang sarili niyang libing. Sa gitna ng sementeryo, ang kabaong na gawa sa makintab na mahogany ay ibinababa sa hukay. Wala itong laman kundi mga bato at damit. Ngunit para sa mundo, naroon ang labi ng nasawing si Marisol Vega. Nakita niya si Leandro. Nakasuot ito ng mamahaling itim na Amerikana. Ang buhok ay maayos na nakatabi at ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa isang palabas ng hapis na tanging si Marisol lamang ang nakakaalam na peke. Lumapit ito sa hukay at naghagis ng isang puting rosas. Ang bawat galaw ni Leandro ay kalkulado, parang isang aktor sa entablado na naghihintay ng palakpak. Nais ni Marisol na sumigaw, nais niyang tumakbo doon at kalmutin ang makinis na mukha ng asawa upang ilabas ang tunay na demonyo sa likod nito. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa putikan. Sa tabi ni Leandro ay si Doña Pilar. Ang matanda ay nakasuot ng itim na lace na belo at hawak ang kanyang rosaryo. Ang mga labi ay gumagalaw sa dasal. Ngunit napansin ni Marisol ang panandaliang paghinto ng biyenan upang tingnan ang kanyang relo at pasimpleng senyasan ang driver. Kahit sa harap ng kamatayan, ang oras ni Doña Pilar ay ginto. At ang libing na ito ay isa lamang abala sa kanyang schedule. Ang hangin ay umiihip ng malakas. Nililipad ang mga dahon sa paligid. At kasabay nito ay ang pagdating ng isang babaeng pamilyar kay Marisol. Si Clarissa ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya at itinuring na kaibigan. Lumapit ito kay Leandro at humawak sa braso ng lalaki. Ang haplos ay masyadong pamilyar, masyadong matagal para sa isang empleyado lamang. Nakita ni Marisol kung paano sumandal si Leandro kay Clarissa. Tila kumukuha ng lakas o marahil ay nagpaplano na ng kanilang selebrasyon pagkatapos nito. Ang huling piraso ng puso ni Marisol ay nadurog ng tuluyan. Ang sakit ay pisikal. Tila may kamay na pumipiga sa kanyang baga, dahilan upang kapusin siya ng hininga. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng kumawala, humahalo sa ulan. Akala ko ba ako lang? Bulong ni Marisol sa hangin. Ang boses ay basag at puno ng pait. Ang tanga-tanga mo, Marisol. Ang tanga-tanga mo. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang lalaking nakatayo nang hiwalay sa karamihan. Si Attorney Joaquin Mendez. Hindi ito nakikiayon sa pag-iingay ng iba. Tahimik lamang itong nakatingin sa kabaong. Ang mukha ay seryoso at malalim ang iniisip. Tila may hinahanap ang mga mata nito. Biglang lumingon si Joaquin.
sa direksyon ng puno ng acacia kung saan nagtatago si Marisol. Nanigas si Marisol. Ang kanyang pulso ay bumilis. Ang bawat tibok ng puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Nakita ba siya nito? Kilala siya ni Joaquin. Ito ang abogadong tinulungan niya noon sa isang pro bono case. Kung lalapit ito, tapos ang lahat, akmang hahakbang na sana siya palayo nang maramdaman niya ang isang maliit at magaspang na kamay na humila sa laylayan ng kanyang jacket. Huwag po, ate. Delikado. Bulong ni Tala. Ang mga mata ng bata ay malalaki at puno ng takot. Ngunit naroon ang talas ng isip ng isang sanay sa lansangan. May mga baril ang mga bodyguard nila. Kapag nagpakita ka, totoong libing na ang mangyayari. Ang boses ni Tala ay parang malamig na tubig na gumising sa kanya. Tama ang bata. Wala siyang laban. Siya ay isang multo na lamang. Walang pera, walang pangalan, walang kapangyarihan. Tumingin muli si Marisol sa hukay. Ang lupa ay tinatambakan na sa ibabaw ng kabaong. Kasabay ng pagtabon sa kabaong, tinabunan na rin niya ang kanyang nakaraan. Ang Marisol na martir, ang Marisol na sunod-sunuran, ang Marisol na nagmamahal sa isang halimaw. Ang babaeng yon ay patay na. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang diamante ay kumislap sa ilalim ng madilim na langit, isang simbolo ng pangakong napako. Balak sana niyang ihagis ito sa putikan, ngunit naalala niya si Tala at si Mang Ben. Kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng pamasahe. Ibinulsa niya ang singsing ng mahigpit. Hindi ito simbolo ng pag-ibig. Bulong niya sa sarili habang ang ulan ay patuloy sa pagluhos. Ito ay pambayad sa buhay na ninakaw nila sa akin. Tara na po, ma'am. Yaya ni Mang Ben na naghihintay sa kanya sa likod ng puno. Ang matanda ay basang-basa na rin, ngunit hindi umaalis sa kanyang pwesto. Tumalikod si Marisol. Bawat hakbang palayo sa sementeryo ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pabalik. Ngunit hindi na siya lumingon. Sumakay sila sa lumang truck ni Mang Ben na amoy langis at isda. Ang makina ay umungol ng paos. Bago ito umusad, dala ang 3 taong walang patutunguhan, kundi ang lumayo. Sa loob ng umaalog na sasakyan, tinanggal ni Marisol ang belo. Kumuha siya ng gunting mula sa dashboard at walang pag-aalinlangan na ginupit ang mahaba at alon-alon niyang buhok. Ang mga hibla ay nahulog sa kanyang kandungan, kasama ng kanyang dating pagkatao. Tumingin siya sa side mirror sa kanyang bagong refleksyon na may maikling buhok at matang puno ng puot. Paalam, Marisol Vega, bulong niya habang ang sementeryo ay naglalaho sa likuran. Sa susunod na magkita tayo, Leandro, ang mga luha mo ay magiging totoo na. At sisiguraduhin kong ang lasa nito ay kasing pait ng dagat na lulunod sa inyo. Ang truck ay nagpatuloy sa pagbaybay sa madulas na kalsada, palayo sa Batangas, palayo sa sakit, patungo sa isang kinabukasang binuo mula sa abo ng paghihiganti. Si Isla Reyes ay isinilang na. 3 taon na ang lumipas mula nang ilibing ang pangalang Marisol Vega. At sa loob ng panahong yon, natutunan ni Isla Reyes na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kintab ng diamante o sa lamig ng aircon, kundi sa simpleng amoy ng dagat at init ng araw. Sa isang maliit na bayan sa Quezon, ang buhay ay umiikot sa pagtaas at pagbaba ng alon. Si Isla, na dating nakaupo sa malambot na swivel chair, ay nakatayo ngayon sa gitna ng daungan. Suot ang kupas na t-shirt at pantalon na puno ng mantsa ng asin. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggina, hinubog ng araw, at ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo mula sa pagbubuhol ng mga lambat at pagbubuhat ng mga banyera ng isda. Wala na ang mamahaling pabango. Ang tanging amoy na kumakapit sa kanya ay ang lansa ng hanapbuhay at ang pawis ng marangal na paggawa. Ngunit sa bawat ngiti niya kay Mang Ben, na ngayon ay tinatawag niyang Tay Ben, at sa bawat tawa ni Tala, na tumutulong sa paglilinis ng bangka,
Nararamdaman ni Isla ang kapayapaang hindi nabibili ng salapi. Nanay Isla, ang daming huli ngayon. Puno ang 2 banyera. Sigaw ni Tala mula sa pantalan. Ang dating batang gusgusin ay isa ng dalagita ngayon, malusog at puno ng buhay. Ang tawag na nanay ay musika sa tainga ni Isla, isang titulong mas mahalaga pa sa CEO o Mrs. Cruz. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap para sa mga taong may tinatakbuhan, ang kooperatiba ng mga mangingisda na siyang nagbigay sa kanila ng bagong simula ay nasa bingit ng panganib. Isang malaking kumpanya ang pilit na bumibili sa kanilang lupa sa presyong barya at ginagamit nito ang dahas at pananakot upang pasukuin sila. Ang mga mangingisda ay natataranta, walang alam sa batas at takot na mawalan ng kabuhayan. Sa gitna ng mainit na diskusyon sa maliit na opisina ng kooperatiba, dumating ang isang lumang sedan na puno ng alikabok. Tumigil ang makina nito na tila pagod na sa mahabang biyahe. Bumaba ang isang lalaki. Nakasuot siya ng puting polo na nakatupi ang manggas at kahit magulo ang kanyang buhok, dahil sa hangin, hindi maikukubli ang dignidad sa kanyang tindig. Si Attorney Joaquin Mendez, nanigas si Isla sa kanyang kinatatayuan sa likod ng mga tumpok ng lambat. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bakit siya nandito? Sinundan ba siya nito? Handa na siyang tumakbo, hilahin si Tala, at magtago muli. Ngunit napansin niyang hindi siya ang pakay nito. Nakikipagkamay si Joaquin sa pinuno ng kooperatiba. Ang muka ay seryoso ngunit mabait. Isa siyang volunteer lawyer na tumutulong sa mga kaso ng pang-aagaw ng lupa. Sinubukan ni Isla na magtago. Itinabon ang sombrero sa kanyang mukha. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Isla, pakiabot naman ng tubig para kay attorney. Utos ng presidente ng kooperatiba. Wala siyang nagawa. Sa bawat hakbang papalapit kay Joaquin, pakiramdam ni Isla ay naglalakad siya sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang baso. Sinubukan niyang huwag tumingin sa mga mata nito. Ngunit nang magpang-abot ang kanilang mga palad, tila may kuryenteng dumaloy na nagpatigil sa mundo. Nag-angat ng tingin si Joaquin, ang kanyang mga mata, na pagod at mapula, ay biglang nabuhayan. Nakita ni Isla ang pagkabigla, ang pagdududa, at pagkatapos, ang pagkilala. Hindi nagsalita si Joaquin. Tinitigan lamang niya si Isla, ang peklat sa kilay nito, ang nanginginig na labi, ang mga matang pilit umiiwas. Alam niya, kilala niya ang babaeng ito kahit sa likod ng dumi at hirap. Salamat, Miss Isla, ang sabi ni Joaquin. Ang boses ay may halong emosyon na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Binigkas niya ang pangalang Isla na parang isang tanong at parang isang pangako. Nang gabing iyon, sa maliit na kubo ni na Isla, pinagsaluhan nila ang simpleng hapunan, sinigang na isda at kanin. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang pagtama ng kutsara sa plato ang naririnig. Si Tala, na walang kamalay-malay sa tensyon, ay masiglang nagkwento. Attorney, alam niyo po ba, si Nanay Ayla ang may pinakamasarap na sinigang sa buong mundo. Sabi ni Tay Ben, pwede na daw tong ilaban sa mga restaurant sa Maynila. Pagmamalaki ni Tala. Napatingin si Joaquin kay Isla na nakayuko sa kanyang plato. Isang malungkot, ngunit mainit na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Alam ko, Tala. Matagal ko nang hinahanap-hanap ang lasang ito. Akala ko, hindi ko na matitikman ulit. Napahigpit ang hawak ni Isla sa kanyang kutsara. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso. Hindi siya nito ibinubuking. Hindi siya nito tinatanong kung bakit siya buhay. Tinatanggap lang siya nito kung sino siya ngayon. Matapos ang hapunan, habang naghuhugas ng pinggan si Tala, kinausap ni Joaquin si Isla sa labas ng kubo. Ang hangin ay malamig. Dala ang amoy ng paparating na bagyo. Hindi ko tatanungin kung paano, Marisol, bulong ni Joaquin, gamit ang tunay niyang pangalan,
sa unang pagkakataon. Pero kailangan mong malaman kung sino ang kalaban natin dito. Iniabot ni Joaquin ang isang folder kay Isla. Ang papel ay luma at gusot, ngunit ang pangalan sa itaas ay malinaw at nakakatakot. Ang kumpanyang gustong umagaw sa lupa ng kooperatiba at ang kumpanyang nagpadala ng mga gunsiya para manakot ay ang Vega Cruz Holdings. Tumingin si Joaquin nang diretso sa mga mata ni Isla, puno ng babala at pag-aalala. Ang asawa mo at ang biyenan mo, sila ang may-ari ng proyektong ito. Paparating na sila dito, Isla, at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag, hindi ng kulog, kundi ng pagkabog ng puso ni Isla. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang basta nagbalik. Kumatok ito mismo sa kanyang pintuan. Ang gabi ay bumagsak sa kooperatiba nang may dalang banta ng isang malakas na bagyo. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga dingding na gawa sa yero, lumilikha ng isang ingay na tila ba may mga kamay na pilit na pumapasok. Nasa loob pa rin si Isla. Inaayos ang mga inventaryo ng mga lambat at tuyong isda sa pinakasulok ng bodega. Ang amoy ng asin at luma na kahoy ay pumupuno sa hangin, ngunit para kay Isla, ito ay amoy ng kaligtasan. Dito, siya ay kapaki-pakinabang. Dito, siya ay may halaga. Ngunit ang kaligtasan ay madaling basagin. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang kadiliman ay lumamon sa buong silid ng walang pasabi. Ang tunog ng generator na namatay ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan na agad pinuno ng dagundong ng kulog. Sa isang iglap, nawala si Isla Reyes. Siya ay muling naging si Marisol Vega. Ang apat na sulok ng bodega ay tila lumiit at naging pader ng nagyayelong bakal. Ang hangin ay tila naging manipis at malamig, nanunuot sa kanyang mga buto, kahit na ang totoo ay mainit at maalinsangan ng gabi. Ang kanyang dibdib ay sumikip, tila may invisible na kamay na pumipiga sa kanyang baga. Napaluhod siya sa sahig, yakap ang kanyang sarili, habang ang kanyang mga ngipin ay nagsimulang magtagis, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot na nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Ang mga alaala ay bumalik ng malinaw at malupit. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng freezer, ang kawalan ng pag-asa, ang pakiramdam na unti-unting iniiwan ng buhay ang kanyang katawan. Tulong, wag niyo akong iwan. Ang kanyang boses ay naging isang impit na hikbi. Halos hindi marinig sa gitna ng dilim. Nakapikit siya ng mariin. Natatakot na kung ididilat niya ang kanyang mga mata. Makikita niya muli ang nagyayelong bangkay ng mga hipon at ang kanyang sariling kamatayan. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang sinag ng liwanag ang humawi sa dilim. Hindi ito masakit sa mata, kundi malambot at banayad. Sinundan ito ng mga yabag ng paa, hindi nagmamadali, hindi nananakot. Isla, ang boses ay mababa at kalmado. Si Joaquin. Naramdaman ni Isla ang presensya nito sa kanyang tabi. Hindi siya nito hinawakan agad. Hindi siya nito niyugyog o pinilit tumayo. Naupo lamang si Joaquin sa maruming sahig, ilang pulgada ang layo sa kanya. Sapat upang maramdaman ni Isla ang init ng katawan nito, ngunit hindi sapat upang maramdaman niyang siya ay nakukulong. Itinutok ni Joaquin ang flashlight ng kanyang telepono sa kisame, hindi sa mukha ni Isla, upang magbigay ng sapat na liwanag sa silid nang hindi ito nakakasilaw. Hingang malalim, Isla. Nandito ako. Bukas ang pinto. Walang yelo dito. Amoy mo ba ang tuyo? Amoy mo ba ang ulan? Ang boses ni Joaquin ay nagsilbing angkla sa gitna ng kanyang unos. Ligtas ka. Walang magsasara ng pinto. Dahan-dahang nagmulat si Isla. Ang unang nakita niya ay ang profile ni Joaquin sa dim light. Walang halong awa o panghuhusga sa mukha nito, kundi purong pag-unawa. Ang lalaking ito, na sanay sa mararangyang opisina at korte, ay nakaupo sa sahig na puno ng alikabok para lang samahan siya sa kanyang kadiliman.
Unti-unting kumalma ang paghinga ni Isla. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay humupa. Tumingin siya kay Joaquin at sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa loob ng 3 taon ay nagkaroon ng bitak. Alam mo na, hindi ba? Ang tanong ni Isla, ang boses ay basag pa rin. Alam mo na kung sino talaga ako. Lumingon si Joaquin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na matagal nang kinikimkim. Ang pagkakakilanlan ay nasa papel lang, Marisol, pero ang puso ng taong tumulong sa akin nung wala pa akong lisensya. Ang babaeng nagbigay ng scholarship sa akin kahit tinatalikuran siya ng sarili niyang pamilya. Kilalang kilala ko siya at nandito siya sa harap ko ngayon. Napayo ko si Ayla at ang mga luha ay pumatak sa kanyang mga kamay. Akala ko mamamatay na ako noon, Joaquin. Ang dilim, ang lamig. Iyon ang regalo nila sa akin. Dahan-dahang inabot ni Joaquin ang kanyang kamay at inilapag ito sa sahig. Sa pagitan nila, nakabukas ang palad. Nag-aanyaya ngunit hindi namimilit. Hindi ko maiaalis ang dilim ng nakaraan, Isla. Pero mapapangako ko sa'yo, hindi ka na muling haharap sa dilim ng mag-isa. Tiningnan niya ang nanginginig na kamay ni Isla. Hindi mo kailangang hawakan ang kamay ko ngayon. Basta alalahanin mo lang na nandyan yan. Laging nakaabang, laging handang sumalo. Tinitigan ni Isla ang palad ni Joaquin. Ito ay kamay ng isang abogado, ngunit puno rin ng gasgas mula sa pagtulong sa mga mangingisda. Dahan-dahan, parang isang takot na ibon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Ang init ng balat ni Joaquin ay tila kuryenteng dumaloy pabalik sa kanyang puso. Nagbibigay buhay, nagbibigay init. Mahigpit na kinulong ni Joaquin ang mga daliri ni Isla, isang pangako ng proteksyon na walang salita. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, nabuo ang isang alyansa na mas matibay pa sa bakal. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng maliwanag, tila nang iinsulto sa kapayapaang pilit nilang binuo. Si Isla at Joaquin ay nasa labas ng opisina ng kooperatiba. Tinatapos ang mga dokumento upang labanan ang eviction notice. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay binasag ng pag-ungol ng isang makina. Isang itim na luxury SUV ang pumasok sa rough road ng barangay. Ang kintab nito ay masakit sa mata at lubhang hindi bagay sa paligid ng mga kubo at bangka. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng kooperatiba. Bumukas ang pinto sa likod. Una nang lumabas ang isang pares ng designer heels na tumapak sa putikan ng walang pakundangan. Sumunod ay ang paglabas ng isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at mamahaling terno. Si Doña Pilar. Napatayo si Isla, ang kanyang dugo ay tila nagyelo muli. Hinawakan siya ni Tala sa laylayan ng damit, nanginginig. Humakbang si Joaquin sa harap nila. Ginagawang panangga ang sarili. Tinanggal ni Doña Pilar ang kanyang salamin at tiningnan ng lupain na parang tinitingnan niya ang isang basurahan na kailangang linisin. Ito ba ang lugar na ayaw magbenta? Ang boses niya ay matinis at puno ng paghamak. Lumingon siya sa kanyang bodyguard at itinuro ang kubo kung saan nakatira sina Isla. Simulan niyo na ang demolisyon. Gusto ko, bago lumubog ang araw, patag na ang lupaing ito. Walang ititirang kahit anong basura. Ang mga mata ni Doña Pilar ay dumaan kay Joaquin at sandaling huminto sa babaeng nasa likod nito. Isang babaeng maiksi ang buhok at sunog ang balat. Isang ngiting mapanganib ang sumilay sa labi ng matanda. At siguraduhin niyong walisin niyo pati ang mga daga na nagtatago sa mga lungga nila. Ang araw na yon ay nagsimula sa init ng ulo at alikabok. Ang katahimikan ng dalampasigan ay nilapastangan ng ugong ng mga heavy equipment na dala ng mga tauhan ni Doña Pilar. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bulldozer sa malambot na buhangin ay tila pagdurog sa pag-asa ng mga mangingisda. Nakatayo si Doña Pilar sa lilim ng isang malaking payong na hawak ng kanyang driver habang pinapanood ang kanyang mga tauhan
na winawasak ang bakod ng kooperatiba. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Tila ba ang nakikita niya ay hindi mga tahanan, kundi mga basurang kailangang sunugin. Parang awa niyo na po, senyora. Lumuhod si Mang Ben sa harap ng matanda. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa mainit na buhangin. Dito na po kami tumanda. Ito lang po ang alam naming buhay. Tiningnan lamang siya ni Doña Pilar mula sa taas ng kanyang mamahaling salamin. Ang tingin na yon ay mas masakit pa sa pisikal na sampal. Ang buhay na alam nyo ay tapos na. Binili ko ang lupang ito at ang mga squatters na katulad nyo ay walang karapatan sa progreso. Sa isang kumpas ng kamay ng matanda, sinipa ng isang bodyguard ang basket ng mga tuyong isda na pinaghirapang ibilad ni Mang Ben. Ang mga isda ay sumabog sa ere at bumagsak sa putikan, parang mga pangarap na tinapakan. "Tay Ben!" sigaw ni Tala. Ang dalagita ay tumakbo upang tulungan ng matanda. Ngunit hinarang siya ng isa pang tauhan. Sa kagustuhang maipagtanggol ang kanyang lolololoan, kinagat ni Tala ang braso ng lalaki. Bilang ganti, marahas na tinulak ng lalaki si Tala. Ang katawan ng bata ay tumilapon at bumagsak sa tumpok ng mga matutulis na kabibe. Isang matinis na iyak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Isla ay huminto. Ang nakita niyang dugo na dumaloy mula sa tuhod ni Tala ay naging mitya ng isang apoy na matagal na niyang pilit na pinapatay. Ang takot na bumabalot sa kanya sa loob ng 3 taon ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Tumakbo si Isla at sinalo si Tala bago pa ito muling saktan ng mga tauhan. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doña Pilar. Kung nakakamatay lang ang tingin, nakahandusay na sana ang matanda. "Umalis na kayo," madiing utos ni Isla. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na nagpatigil sa mga trabahador. Bago pa ako makalimot, tumawa ng mapakla si Doña Pilar. "At sino ka para utusan ako? Isa ka lang ding daga na nakikitira sa lupang ito." Tinalikuran ni Isla ang matanda. Hindi na ito ang panahon para sa salita. Panahon na para sa digmaan. Dinala niya si Tala sa loob ng kubo at maingat na ginamot ang sugat nito. Ang bawat haplos ng bulak at betadine sa sugat ng anak-anakan ay nagpapatibay sa desisyon ni Isla. Tumingin si Joaquin sa kanya mula sa pintuan. Ang mga mata ay puno ng pagtatanong at pag-aalala. "Isla?" Tawag ni Joaquin nang matapos na itong maglagay ng benda. "Sigurado ka ba sa gagawin mo? Kapag lumabas ka sa liwanag, wala nang balikan. Malalaman nila na buhay ka." Tumayo si Isla at humarap sa salamin. Ang refleksyon na nakikita niya ay hindi na ang Marisol na umiyak sa hamdong. Ang babaeng nasa salamin ay may mga peklat, may sunog na balat, ngunit may bakal sa kanyang gulugod. Hindi nila malalaman na buhay si Marisol. "Joaquin," sagot ni Isla, habang dahan-dahang ginugupit ang laylayan ng kanyang lumang bestida upang maging mas formal ang tabas. "Dahil ang ilalabas ko sa kanila ay si Isla Reyes, ang babaeng binuo ng sakit na ibinigay nila." Naglakad siya palapit kay Joaquin at inilahad ang kanyang kamay. "Nasaan ang access sa offshore accounts na sinabi mo? Yung mga pondong itinago ni Leandro mula sa ina niya?" Napangiti si Joaquin, isang nangiting may halong paghanga at kaba. Inabot niya ang isang makapal na folder at isang susi. Handa na ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan, ang backstory. "Ikaw na lang ang kulang, Miss Reyes." Isang linggo ang lumipas. Sa boardroom ng Vega Cruz Holdings sa Batangas City, ang hangin ay puno ng tensyon. Si Leandro ay pinagpapawisan ng malapot habang nakaupo sa kabisera. Ang mga investors ay nagrereklamo dahil sa pagbagsak ng stocks ng kumpanya, bunsod ng mga iskandalo sa lupa. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng bagong partner na magsasalba sa kanya bago malaman ng ina niya kung gaano kalaki ang utang niya sa kasino. "Sir,"
Nandito na po ang representative ng Reyes Capital, bulong ng kanyang sekretarya. Sabi niya, handa silang mag-invest ng doble sa kailangan nyo, kapalit ng majority shares sa bagong proyekto. Nagliwanag ang mukha ni Leandro. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Papasukin mo. Dali. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng mamahaling takong na tumatama sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw, mabagal, tiyak, at puno ng awtoridad. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang puting power suit na hubog sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maikli at istilong bob cut na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at matatalim na panga. Nakasuot siya ng malalaking salamin na nagtatago sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tindig ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Hindi siya mukhang mangingisda, hindi siya mukhang api, mukha siyang reyna na dumating para kunin ang kanyang korona. Tumayo si Leandro, inaayos ang kanyang kurbata, handang gamitin ang kanyang charm. Welcome to Vega Cruz Holdings. I'm Leandro Cruz. It's a pleasure to meet you, Miss. Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang salamin. Ang mga mata niya ay madilim at malalim, parang dagat bago bumagyo. Tinitigan niya si Leandro at sa isang iglap, nakita ng lalaki ang isang pamilyar na anino sa mukha ng estranghera. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Ngumiti ang babae, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isla Reyes, pakilala niya, sabay abot ng kamay. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may halong pangako. I've heard you need a savior, Mr. Cruz, and I am here to buy your problems. Nakatulala si Leandro. Ang hugis ng muka ang ilong. Pamilyar na pamilyar. Pero ang babaeng ito ay apoy, samantalang si Marisol ay yelo. Ang babaeng ito ay may suot na singsing na mas mahal pa sa buhay ng asawa niya. At ang tingin nito ay kayang lumunod ng barko. Dahan-dahan, parang hinihila ng magnet, inabot ni Leandro ang kamay ni Isla. Miss Reyes, tibulongin niya. Ang boses ay nanginginig. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga palad, naramdaman ni Leandro ang kuryente. Hindi niya alam na sa paghawak niya sa kamay na yon, hinawakan na rin niya ang sarili niyang hatol. Sa loob ng malalamig na dingding ng conference room, ang hangin ay tila naging manipis dahil sa bigat ng tensyon. Nakaupo si Isla sa kabisera, ang pwestong dating inookupa ni Doña Pilar. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng mamahaling singsing na ruby ay marahang naglalaro sa gilid ng isang kristal na baso ng tubig. Ang bawat galaw niya ay pinapanood ni Leandro na tila isang asong naghihintay ng utos o parusa. Your proposal is ambitious, Mr. Cruz, panimula ni Isla. Ang kanyang boses ay mababa, malasutla, ngunit may talim na nagpatindig sa balahibo sa batok ni Leandro. But frankly, it's messy. Ang financial projections nyo ay puno ng butas. Parang gawa ng isang taong nagmamadaling takpan ng isang malaking pagkakamali. Napalunok si Leandro. Ang paraan ng pagpuna nito, ang paggamit ng salitang butas, ay nagpaalala sa kanya sa mga gabing tinutulungan siya ni Marisol sa mga report niya. Si Marisol lang ang may lakas ng loob na itama siya. Ngunit ginagawa yon ng kanyang asawa nang may lambing. Ang babaeng ito ay ginagawa yon nang may pagkutya. Tumayo si Ayla at naglakad palapit sa whiteboard. Ang kanyang pabango, isang pinaghalong amoy ng jasmine at dagat, ay lumutang sa hangin. Namilog ang mga mata ni Leandro. Iyon ang paboritong pabango ni Marisol, ngunit may halong kakaiba, mas matapang, mas mahal. You remind me of someone. Hindi napigilang sambitin ni Leandro. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng pagkalito. Humarap si Isla sa kanya. Ang isang kilay ay nakataas. Ang ekspresyong yun ay sapat na upang padamin ni Leandro na siya ay isang maliit na bata. I get that a lot. Sabi nila, I have a common face, pero siguraduhin mong hindi mo ako ikukumpara sa kung sino man ang nasa isip mo, Mr. Cruz. I don't like living in someone else's shadow.
Ang sagot ay mabilis at walang emosyon, na tila ba ang pagkakapareho nila ni Marisol ay isang insulto para kay Isla. Napahiya si Leandro at yumuko. Ang babaeng ito ay hindi si Marisol. Si Marisol ay hindi kailanman titingin sa kanya nang may ganoong klaseng lamig. Nang matapos ang meeting, nag-alok si Ayla ng dinner upang pag-usapan ang detalye ng investment. Hindi makahindi si Leandro. Kailangan niya ang pera. At higit pa doon, kailangan niyang malaman kung bakit ang babaeng ito ay hinihila siya pabalik sa nakaraan. Sa labas ng gusali, naghihintay ang isang itim na luxury sedan. Ang driver ay walang iba, kundi si Joaquin, nakasuot ng uniforme at sombrero na tumatakip sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang pinto para kay Isla. Bago pumasok, pasimpleng hinawakan ni Isla ang kamay ni Joaquin na nakahawak sa pinto. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit ng ilang segundo. Isang lihim na mensahe ng pagmamahal at pag-iingat sa gitna ng mapanganib na laro. Nakita ni Isla ang pag-igting ng panga ni Joaquin habang tinitingnan si Leandro na papalapit. Nais siyang protektahan nito, ilayo sa halimaw na sumira sa buhay niya, ngunit alam nilang pareho na kailangan itong gawin. Ingat ka! Bulong ni Joaquin na halos hindi marinig. Ang boses ay puno ng pigil na emosyon. Para sa atin to, sagot ni Isla sa isip niya, bago tuluyang pumasok sa sasakyan kasama ang kanyang dating asawa. Ang hapunan ay sa isang eksklusibong restaurant na may tanawin ng dagat. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga kampana ng babala. Umorder si Isla ng alak, ang pinakamahal sa menu, at tinanong si Leandro kung ano ang gusto nito. Kahit ano, sagot ni Leandro, hindi maalis ang tingin sa mga mata ni Isla. Waiter, tawag ni Isla. Ang kanyang kilos ay puno ng grasya. We'll have the spicy gambas and the peanut-crusted lapu-lapu. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Peanut? But allergic ka sa peanuts, hindi ba? Saglit na natigilan si Isla. Pagkatapos ay tumawa siya ng mahina. Isang tawang malamig at nakakapanindig balahibo. Ako? Allergic? Mr. Cruz, I think you are confusing me with your late wife again. I love peanuts. It adds texture to the misery of life. Sa totoo lang, si Marisol ay may mild allergy sa mani. Makati ang lalamunan niya kapag kumakain nito. Pero si Isla Reyes ay kailangang maging ibang tao. Bago pa man ang hapunan, uminom na siya ng antihistamine. Ito ay isang sugal, isang pisikal na sakripisyo upang patayin ang duda sa isip ni Leandro. Nang dumating ang pagkain, pinanood ni Leandro ng may halong horror at pagkamangha habang sinusubo ni Isla ang isdang may mani. Walang pamamaga, walang pag-ubo. Nakangiti pa ito habang nanginunguya ang pagkain. Sa isip ni Leandro, nagtatalo ang realidad at alaala. Patay na si Marisol. Ang babaeng ito ay kumakain ng lason ni Marisol at nasisiyahan pa. Baliw ka na, Leandro. Baliw ka na. Habang lumalalim ang gabi at nauubos ang alak, bumaba ang depensa ni Leandro. Ang pagkakahawig, ang boses, ang amoy. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang lasing na isipan. Tumingin siya kay Isla. At sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang investor. Nakita niya ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinatay niya. Biglang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Isla sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang palad ay mainit at basa ng pawis. Nais bawiin ni Isla ang kanyang kamay. Nais niyang masuka sa pagdampi ng balat nito, ngunit nagpigil siya. Hinayaan niyang maramdaman ni Leandro ang init ng kanyang balat. Alam mo ba, garalgal na simula ni Leandro, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng isang lasing. May asawa ako dati. Magaling siya. Masyadong magaling. She made me feel small. Pero mahal ko siya. Sa paraang alam ko. Talaga? Tanong ni Isla, ang kanyang puso ay dumadagundong sa galit. Kung mahal mo siya, nasaan na siya ngayon? Wala na. Bulong ni Leandro.
at isang butil ng luha ang pumatak sa mantel. Namatay siya dahil duwag ako, dahil hindi ko kayang suwayin ang nanay ko. Minsan nakikita ko siya sa'yo at natatakot ako, pero gusto ko ring humingi ng tawad. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ito na ang sandaling hinihintay ni Isla. Ang pag-amin, ang kahinaan. Pwede na niyang gamitin ito. Pwede na niyang durugin si Leandro ngayon mismo. Akmang magsasalita na sana si Isla upang lalong ibaon ang konsensya ni Leandro nang biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang dumating. Hindi ito mula kay Joaquin. Ito ay isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe habang hawak pa rin ni Leandro ang kanyang kabilang kamay. Ang nakasulat ay maikli, ngunit sapat na upang patigilin ang pagtibok ng puso ni Isla. Kada noon, magaling na performance, Marisol, pero alam ng private investigator ko na peke ang background ni Isla Reyes. Magkita tayo sa impyerno. Nag-angat ng tingin si Isla. Sa labas ng bintana ng restaurant, sa kabilang kalsada, nakaparada ang sasakyan ni Doña Pilar. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at mula sa dilim, isang pares ng matang puno ng puot ang nakatingin ng diretso sa kanya. Ang laro ay nagbago. Hindi na siya ang mangangaso. Siya na muli ang tinutugis. Ang pagitan ng katotohanan at pagpapanggap ay isang manipis na linya na tinatawid ni Isla sa bawat paghinga. Sa sandaling mabasa niya ang mensahe ni Doña Pilar, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit hindi niya ipinakita. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Leandro. "Mr. Cruz, mukhang naparami na ang nainom mo," sabi niya. Ang boses ay kalmado at walang bahid ng takot. "Siguro'y dapat na tayong umuwi. Meron pa tayong kontratang kailangang pirmahan bukas." Ang pagbanggit sa kontrata ay parang isang sampal na gumising kay Leandro mula sa kanyang kalasingan. Tumango ito, nawala sa sarili at sumunod na parang isang maamong tupa pabalik sa sasakyan. Hindi niya napansin ang anino ng isang itim na SUV na tahimik na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Sa loob ng sasakyan, habang si Leandro ay nakatulog sa tabi niya, ang isip ni Isla ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa sasakyan. Nakatingin siya sa salamin sa harap. Nakikita ang mga mata ni Joaquin na nakatutok sa daan, ngunit alam niyang nararamdaman nito ang panganib. Nang makarating sila sa hotel, agad na nagpaalam si Isla at dumiretso sa kanyang silid. Doon, naghihintay na si Joaquin. Alam na niya, bungad ni Isla. Habang inaalis ang kanyang alahas, na tila ba mga kadena na sumasakal sa kanya. Hindi pa niya alam na ako si Marisol, pero alam niyang peke si Isla Reyes at hindi siya titigil hanggat hindi niya ako naitutumba. "Kung gayon, kailangan nating unahan siya," sagot ni Joaquin. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi tayo pwedeng magtago. Kailangan nating bigyan siya ng dahilan para matakot sa'yo." At doon, sa gitna ng gabi, binuo nila ang isang mapanganib na plano. Gagamitin nila ang takot ni Doña Pilar laban dito. Nagpakalat si Joaquin ng isang pekeng impormasyon sa pamamagitan ng isang bayarang empleyado sa Vega Cruz Holdings. Isang chismis na si Isla Reyes ay may hawak na mga dokumento na magpapatunay sa money laundering activities ng matanda. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa loob ng kumpanya at gaya ng inaasahan, umabot ito kay Doña Pilar. Ang matanda, na sanay na siyang humahawak sa mga baraha, ay biglang naramdaman na siya na ang nilalaro. Kinabukasan, sa mansyon ng mga Cruz, isang sigawang gumising kay Leandro. Dinatnan niya ang kanyang ina sa opisina nito. Basag ang isang vase sa sahig at ang mga papel ay nagkalat. "Pinapaikot ka lang ng babaeng yan, Leandro. Hindi mo ba nakikita?" Ang boses ni Doña Pilar ay matinis at puno ng galit. "Investor? Hindi.
Isa siyang ahas na gustong agawin ang lahat ng pinaghirapan natin. May hawak daw siyang ebidensya laban sa akin. Ebidensya saan, Mama? Naguguluhang tanong ni Leandro. Tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik sa mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Mga bagay na ginawa ko para protektahan ka, para sa pamilyang ito. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya nawawala. Dagdag pa ni Pilar, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. At kailangan mong pumili, Leandro. Ako, ang ina mo na nagbigay sa'yo ng lahat. O ang babaeng yan na bigla na lang sumulpot para sirain tayo. Naramdaman ni Leandro na tila sinasakal siya ng mga pader ng opisina. Sa isang banda, naroon ang kanyang ina, ang babaeng kumontrol sa buong buhay niya. Sa kabilang banda, naroon si Isla, ang kanyang pag-asa na makatakas, ang kanyang pagkakataong magkaroon ng sariling kapangyarihan, at ang multo ni Marisol na patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang kasakiman at ang pagnanasang makalaya mula sa anino ng kanyang ina ay nanaig. Kinagabihan, lihim na tinawagan ni Leandro si Isla. Nagkita sila sa isang madilim na parking lot. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng gasolina at takot. My mother, she's planning something terrible. Nanginginig na sabi ni Leandro. She thinks you have evidence against her. She's going to get rid of you the way she gets rid of all her problems. Tinitigan siya ni Isla. Ang mukha ay isang blankong canvas. At ano ang gagawin mo, Leandro? Hahayaan mo na lang ba siyang gawin yon? Paano na ang investment natin, ang kinabukasan natin? Ang salitang natin ay tumatak sa isip ni Leandro. Ito na ang pagkakataon niya. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Isang malamig at mabigat na susi ang inilapag niya sa palad ni Ihla. Ito ang susi sa lumang opisina ni Papa sa mansyon. Nandoon ang private safe niya na si Mama lang ang nakakaalam ng kombinasyon. Paliwanag ni Leandro. Ang boses ay pabulong. Lahat ng sikreto niya, lahat ng itim na transaksyon, nandoon. Kunin mo ang kailangan mo para protektahan ang sarili mo, para mailigtas mo tayo. Hinawakan ni Isla ang susi. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang kaluluwang ipinagkanulo ang sariling ina. Bago siya umalis ng Quezon, tumawag siya kay Tala. Narinig niya ang boses ng bata sa kabilang linya. Nagkukwento tungkol sa kanyang mga aralin. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng batang nagligtas sa kanya. Nang gabing iyon, habang si Doña Pilar ay nasa isang charity ball, pumasok si Isla sa mansyon ng mga Cruz. Ang bawat sulok ng bahay ay pamilyar, ngunit ngayon ay dayuhan na. Ang mga larawan nila ni Leandro na nakasabit sa dingding ay tila mga multong nanunuya. Natagpuan niya ang lumang opisina sa dulo ng pasilyo. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Sa likod ng isang malaking painting ng yumaong Don Alejandro Cruz, natagpuan niya ang bakal na pinto ng safe. Gamit ang kombinasyong ibinigay ni Leandro, pumukas ito ng walang ingay. Sa loob, nakatambak ang mga folder at ledger, mga ebidensya ng pandaraya. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang bagay na hindi inaasahan ni Isla. Isang maliit at lumang cassette tape recorder. Pinindot niya ang play button. Isang mahinang pag-ikot mula sa loob ng makina ang narinig. At mula sa maliit na speaker, isang boses mula sa nakaraan ang nagsimulang magsalita. Nababalot ng ingay ng panahon. Boses ito ni Duang Pilar, kausap ang isang lalaki. Siguraduhin mong magmumukhang aksidente. Putulin mo ang preno ng kotse ni Alejandro. Ayoko nang magtiis sa isang lalaking walang silbi. Oras na para ako naman ang maghari sa pamilyang ito. Nanlamig ang buong katawan ni Isla. Hindi lang pala siya ang biktima. Ang sariling asawa ni Doña Pilar ay pinatay nito para sa pera at kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Isang pamilyar na tunog ng pag-click
Ang narinig niya sa kanyang likuran, ang tunog ng isang baril na kinakasa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Doña Pilar sa may pintuan, hawak ang isang pilak na revolver na nakatutok ng diretso sa kanyang puso. Ang mukha ng matanda ay walang emosyon, maliban sa isang nangiting demonyo na isang nangiting demonyo na gumagapang sa kanyang mga labi. Sabi ko na nga ba, ang boses ni Doña Pilar ay malamig at puno ng tagumpay na bumabasag sa katahimikan ng opisina. May amoy daga sa pamamahay na ito. Kahit anong suotin mong magandang damit, lumalabas pa rin ang tunay mong amoy. Dahan-dahan siyang humakbang palapit, ang dulo ng baril ay hindi umaalis sa pagkakatutok kay Isla. Welcome home, Marisol. Ang katahimikan sa loob ng lumang opisina ay tila isang salamin na malapit ng mabasag. Ang dulo ng baril sa kamay ni Doña Pilar ay nanginginig ng bahagya, ang tanging palatandaan ng unos na nagaganap sa loob ng matanda. Sa kabilang banda, si Marisol ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang puso ay kalmado na parang dagat. Pagkatapos ng bagyo, wala na ang takot, wala na ang panginginig. Ang natitira na lang ay ang bigat ng katotohanan. Napakagaling mong artista, Marisol. Basag ni Doña Pilar sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pinaghalong pagkamangha at pagkasuklam. Pati ang sarili kong anak, napaikot mo. Akala niya isa kang anghel na magliligtas sa kanya. Pero alam ko, amoy pa lang, alam kong isa kang multo na nagbalik para maningil. Hindi ako multo, sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay bumalik sa dating tono. Ang boses na minsan nang naging musika sa pandinig ni Leandro. Ngunit ngayon ay may lamig na ng yelo. Ang multo ay ang konsensya mo na matagal mo nang ibinaon kasama ng asawa mo. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Doña Pilar sa pagkakarinig sa cassette tape na hawak ni Marisol. Walang hiya ka. Paano ko nalaman? Putol ni Marisol. Dahan-dahan niyang inalis ang mamahaling salamin na nagsilbing maskara niya. Pagkatapos ay sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Hinahayaang bumagsak ito sa paraang pamilyar kay Pilar. Dahil ang lahat ng kasamaan, gaano man katagal itago, ay laging hahanap ng paraan para lumabas sa liwanag. Tumahimik ka! Sigaw ni Doña Pilar. Ang kanyang daliri ay mariing nakadiin sa gatilyo. Dapat tinapos na kita noon pa. Dapat sinigurado kong naging yelo ka na lang sa loob ng freezer na yon. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog mula sa pinto ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Bumukas ito at iniluwa si Leandro. Ang mukha ay namumutla sa pagkalito. Nakita niya ang kanyang ina na may hawak na baril. At sa harap nito ay si Isla Reyes, ang babaeng pinapangarap niya, ang babaeng kamukha ng asawa niya. Mama, Isla, anong nangyayari dito? Dahan-dahang lumingon si Marisol kay Leandro. Ang pagbabago sa kanyang mga mata ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ng lalaki. Ang lamig at kapangyarihan ni Isla Reyes ay nawala. Napalitan ng isang malalim na sakit at pagkasuklam na tanging si Marisol Vega lang ang kayang ipakita. Hindi mo pa rin ba nakikita, Leandro? Tanong niya. Ang boses ay basag sa pait. Ang babaeng tinulak mo sa kamatayan at ang babaeng gusto mong yakapin para sa kanyang pera ay iisa. Napaatras si Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Tila nakakita siya ng isang aparisyon. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang pagkabigla ni Leandro ang naging pagkakataon ni Doña Pilar. Itinutok niyang muli ang baril kay Marisol. Kung gayon, tatapusin ko na ang dapat kong tinapos 3 taon na ang nakalipas. Ngunit bago pa man niya maiputok ang baril, isang nakabibinging putok ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito galing sa baril ni Doña Pilar. Galing ito sa labas ng bintana. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto at bintana ng opisina. Mabilis na pumasok ang mga pulis na nakauniporme.
Ang kanilang mga armas ay nakatutok sa matanda. Sa likod nila ay si Joaquin, hawak ang isang telepono na nagpapakita ng isang live video feed. "It's over, Doña Pilar," deklara ni Joaquin, ang kanyang boses ay matatag. "Lahat ng sinabi mo, lahat ng pagbabanta mo, narinig ng buong mundo. You are live on social media." Nabitiwan ni Doña Pilar ang baril. Nahulog ito sa sahig na marmol, lumilikha ng isang matinis na kalansing na umalingaw-ngaw sa buong silid. Napaluhod ang matanda, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang reputasyon, lahat ay gumuho sa isang iglap. Samantala, si Leandro ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang dumulas pababa hanggang sa mapaupo sa sahig. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa isang tahimik na pag-iyak. Isang pag-iyak ng isang duwag na nawalan ng lahat. Nilapitan ng mga pulis si Doña Pilar upang pusasan. Habang itinatayo siya, tiningnan niya si Marisol nang may nag-aapoy na galit. "Ginawa ko ang lahat ng ito para sa pamilyang ito, para sa pangalan natin, para kay Leandro." Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Lumapit si Marisol sa kanya, ang muka ay kalmado. "Hindi," sagot niya ng may katiyakan. "Ginawa mo ang lahat ng ito para sa sarili mo. Ang pamilyang sinasabi mo ay namatay na noong araw na ikinulong mo ako sa freezer." Hinila na ng mga pulis si Doña Pilar palabas ng silid, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marisol, nangangako ng isang impyernong walang hanggan. Nang mawala na ang matanda, naiwan ang katahimikan. Si Marisol, si Joaquin, at ang gumuhong si Leandro. Dahan-dahang lumapit si Leandro, gumagapang na parang isang asong nasugatan. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Marisol. Marisol, patawarin mo ako." Hikbi niya. Ang muka ay basa ng pinaghalong luha at pawis. "Napilitan lang ako ni Mama. Hindi ko ginusto yon. Maniwala ka sa akin. Please." Tiningnan ni Marisol ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Wala na siyang maramdamang galit. Wala na ring awa. Tanging isang malawak na kawalan. Ang paghuhukom kay Leandro Cruz ay hindi naganap sa loob ng isang marangyang korte na may hukom at hurado. Ang kanyang sentensya ay ibinaba sa boardroom ng sarili niyang kumpanya. Sa harap ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya. Hindi na si Isla Reyes ang pumasok sa silid. Si Marisol Vega, ang tunay, ang nasaktan, ang nagbalik, ang humarap sa kanila. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida, ngunit ang awtoridad na bumabalot sa kanya ay mas mabigat pa kaysa sa anumang alahas. "Good morning, gentlemen." Bati ni Marisol sa board members. "As you know, my late husband's shares, combined with the shares I acquired through Reyes Capital, now make me the majority owner of this company. And my first order of business." Huminga siya ng malalim at tiningnan si Leandro, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang muka ay parang isang papel na lukot-lukot. "My first order of business is to fire Mr. Leandro Cruz for gross incompetence and embezzlement of company funds." Mundo ni Leandro ay gumuho, hindi sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang nakabibinging katahimikan. Walang tumutol, walang nagtanggol. Ang mga taong dati niyang kasabwat ay isa-isang yumuko sa kanilang mga papel, umiiwas sa kanyang tingin. Ngunit ang parusa ay hindi pa tapos. Ang tunay na paglilitis ay naganap sa social media. Sa tulong ni Joaquin, inilabas ni Marisol ang isang recording, hindi ang pag-amin ni Pilar, kundi isang mas personal at mas masakit na alaala. Ito ay ang boses ni Marisol mula sa loob ng freezer, mahina at nanginginig, nagmamakaawa, habang sa labas ay maririnig ang boses ni Leandro na sumasang-ayon sa kanyang ina na ibenta ang lupa ng pabrika kapag siya ay namatay na. Ang recording ay naging viral. Ang publiko,
na dati ay naaawa sa biyudong si Leandro, ay nag-alab sa galit. Ang mama's boy na pumatay sa asawa para sa pera ay naging headline sa bawat news outlet. Sa araw ng hearing, ang labas ng korte ay parang isang sirko, puno ng mga reporter at mga galit na mamamayan. Sa loob, ang testimonya ay simple, ngunit matalim. Unang tumayo si Mang Ben. Sa kanyang luma at kupas na uniforme, ikinuwento niya kung paano niya nakita si Leandro na nagmamadaling umalis sa pabrika noong gabing iyon at kung paano niya narinig ang paglock ng pinto ng freezer. Ang kanyang mga salita ay simple, walang bahid ng pag-arte at yun ang nagbigay dito ng bigat. Sumunod si Tala, ang bata na ngayon ay nakasuot ng malinis na bestida na binili ni Marisol, ay tumayo sa witness stand. Tinanong siya ng piskal kung ano ang nakita niya. Nakita ko po si Ma'am Marisol na umiiyak sa loob ng yelo. Sagot ni Tala. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Tapos po, nakita ko rin po si Sir Leandro. Itinaboy niya po ako palayo noong humingi ako ng isda. Sabi niya, basura daw po ako na hindi dapat lumalapit sa gate nila. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Ang isang mayamang CEO na nagkulong sa kanyang asawa sa yelo at ang isang batang kalye na nagligtas dito, ang kwento ay masyadong malinaw, masyadong masakit. Si Leandro ay napahagulhol na lamang sa kanyang upuan, paulit-ulit na ibinubulong na, si Mama ang may kasalanan ng lahat, si Mama. Nang matapos ang hearing, habang pansamantalang pinapalaya si Leandro dahil sa kakulangan ng pisikal na ebidensya na siya mismo ang naglock, isang babae ang sumalubong sa kanya sa pasilyo, si Clarissa, ang kanyang sekretarya at kabit. Leandro, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi siya lumapit, hindi siya yumakap. I'm resigning at wag mo na akong tatawagan. Clarissa, wait. Kailangan kita. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Leandro, pilit na inaabot ang kamay nito. Ngumiti ng mapakla si Clarissa. Tulungan? It's over, Leandro. Wala ka ng pera. Wala ka ng power. Anong silbi mo sa akin? Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay parang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kabaong ni Leandro. Sa labas ng korte, ang galit ng mga tao ay sumalubong sa kanya. Ang sunod-sunod na pag-ilaw ng mga kamera ay parang mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ang mga sigaw ng berdugo at walang kaluluwa ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha habang itinutulak siya ng mga pulis patungo sa sasakyan. Ngunit huli na ang lahat. Isang itlog ang tumama sa kanyang mamahaling Amerikana. Ang dilaw na likido ay dumaloy na parang mantsa sa kanyang dungis na pagkatao. Sinundan ito ng mga kamatis, mga balat ng saging at basura. Napatigil si Leandro sa gitna ng kaguluhan. Basang-basa, mabaho, mag-isa. Ang dating makisig na CEO ay isa na lamang basahan na pinagtatapunan ng dumi ng mundo. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang isang pamilyar na mukha na sasagip sa kanya. Ngunit wala. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtago. Ang kanyang pamilya ay nasa kulungan o nagkanulo sa kanya. At sa gitna ng kanyang pagkasira, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na lumabas sa kanyang bibig. Isang hikbi ng isang batang lalaki na nawawala at tumatawag sa kanyang pinagmulan. Mama, Mama, nasaan ka, Mama? Mula sa di kalayuan, pinapanood ni Marisol ang eksena mula sa loob ng sasakyan ni Joaquin. Hinawakan ni Leandro ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito binitiwan. Humakbang si Joaquin sa pagitan nila. Isang tahimik na pader na nagsasabing, hanggang dito ka na lang. Walang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Marisol. Ang nakikita niya ay hindi isang kaaway na nagdurusa, kundi isang kaluluwang tuluyan nang nawala sa dilim. Ang kabayaran ay naibigay na, ngunit ang kapayapaan,
Iyon ay isang bagay na kailangan pa niyang hanapin. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Sa una, ito ay matamis. Ang nektar ng hustisya na matagal nang inasam. Ngunit habang tumatagal, nag-iiwan ito ng pait sa dila. Ang pait ng mga alaalang hindi na maibabalik. Natutunan ito ni Marisol sa mga linggong sumunod sa pagbagsak ng imperyo ng mga Cruz. Isang umagang maulap, nagpasya siyang gawin ang huling hakbang. Nagpunta siya sa city jail, hindi para manumbat, hindi para magyabang. Nagpunta siya roon para magpaalam. Ang visiting area ay isang maliit na silid na pinaghihiwalayan ng makapal na salamin. Sa kabilang panig nakaupo si Doña Pilar. Ang dating matapobreng matriarka ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay wala ng kulay, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at mas lalong lumalim ang mga guhit sa kanyang mukha. Tila isang mapa ng kanyang mga kasalanan. Wala na ang mamahaling bestida. Napalitan ito ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Kinuha ni Marisol ang telepono sa kanyang panig. Ganoon din ang ginawa ng matanda. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Doña Pilar sa telepono ay magaspang, puno pa rin ng lason. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Umiling si Marisol. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nandito ako para isauli ang isang bagay na hindi sa akin. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Marisol ang lumang rosaryo ni Doña Pilar. Ang rosaryong laging hawak ng matanda habang sinisiraan siya. Maingat niya itong ipinatong sa maliit na tray sa pagitan nila. Baka mas kailangan niyo ito ngayon kaysa sa akin, mahinang sabi ni Marisol. Hindi ako ang huhusga sa inyo, Doña Pilar. May mas mataas sa ating lahat na gagawa niyan. Ipanalangin niyo na lang ang sarili niyong kaluluwa. Tinitigan ng matanda ang rosaryo. Pagkatapos ay tumingin kay Marisol. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may nakita si Marisol na isang kislap ng pagkatalo, ng pagsisisi na hindi kailanman aaminin ng bibig nito. Hindi pa tayo tapos, banta ng matanda. Para sa akin tapos na, sagot ni Marisol. Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan nito. Habang papalabas siya ng bilangguan, hindi na siya lumingon pa. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tila gumaan, parang isang ibong pinalaya mula sa hawla. Ang pagpapatawad, natuklasan niya, ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa pag-aayos ng mga bagay na tunay na mahalaga. Isang umaga, ginising niya si Tala nang may ngiti. Dinala niya ito sa opisina ng isang abogado. Doon sa ibabaw ng isang lamesang gawa sa mahogany, nakalatag ang mga papeles na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ano to, Nay? Naguguluhang tanong ni Tala habang tinitingnan ang mga dokumento na puno ng mga legal na salita. Hinawakan ni Marisol ang kamay ng dalagita. Ang kamay na dati magaspang at amoy lansa ay malambot na ngayon at amoy sabon. Simula ngayon, hindi ka na lang si Tala. Ikaw na si Tala Vega. Officially, legally, anak na kita. Ang mga mata ni Tala ay unti-unting napuno ng luha. Hindi ito mga luha ng lungkot, kundi ng isang kaligayahang matagal na niyang pinangarap. Niyakap niya si Marisol ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sobrang saya. Talaga po, nanay? Pamilya na po tayo? Noon pa man, anak, bulong ni Marisol, habang hinahaplos ang buhok ni Tala at nilalasap ang init ng yakap na naghilom sa lahat ng sugat ng kanyang pagkababae. Nang hapong iyon, naglakad-lakad sila ni Joaquin sa dalampasigan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Ang marahang paghampas ng mga alon sa buhangin ay lumilikha ng isang payapang musika. Masaya ka na ba? Tanong ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot tanaw, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng katabi niya. Hindi ko pa alam.
pag-amin ni Marisol. Pero payapa ako. At sa ngayon, sapat na yon. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng tahimik. Sa di kalayuan, nakita nila si Tala na masayang naglalaro kasama ang mga alon. Ang kanyang tawa ay dala ng hangin. Napangiti si Marisol, isang tunay at maligayang nangiti. Biglang lumingon si Tala sa kanila at sumigaw. "Nanay, Attorney Joaquin, bagay na bagay po kayo." Namula si Marisol at yumuko. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Joaquin sa kanyang tabi. "Teka," dagdag pa ni Tala, "ang mukha ay puno ng isang ideya. Kung anak niyo na po ako, Nay, pwede ko na po bang tawaging Papa si Attorney Joaquin?" Ang tanong ng bata ay lumutang sa hangin. Mas maliwanag pa sa buwan na nagsisimula ng sumilip. Napatingin si Marisol kay Joaquin. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito na agad napalitan ng isang malambot at puno ng pagmamahal na tingin. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, isang tulay na gawa sa hindi masambit na mga salita ang nabuo sa pagitan nila. Sabay silang tumawa, isang tawang malinis, magaan, at puno ng pag-asa. Huminto sila sa paglalakad. Hinarap ni Joaquin si Marisol. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi nawala. "Hindi kita minamadali, Marisol," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng respeto. Pero ang tanong ni Tala, gusto ko ring malaman ang sagot. Dumukot si Joaquin sa kanyang bulsa. Inaasahan ni Marisol na isang singsing ang ilalabas nito. Ngunit ang inilapag niya sa palad ni Marisol ay isang luma ngunit makintab na susi. "Hindi ito susi ng mansyon," paliwanag niya. "Hindi rin ito susi ng isang freezer. Ito ang susi ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Isang bahay na walang madilim na sulok. Isang bahay na puno ng mga bintana para laging makapasok ang araw." Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Marisol, ang kanyang kaluluwa ay nakalantad. "Marisol Vega, gusto mo bang umuwi na tayo?" Isang taon ang lumipas. Sa dating lupain ng Vega Cruz Holdings, kung saan nakatayo ang bodega ng nagyayelong alaala, ngayon ay nakatayo ang isang istrukturang puno ng buhay. Ang mga pader ay pininturahan ng makukulay na disenyo at ang mga bintana ay nagliliwanag sa sikat ng araw. Ito ang Tala Foundation, isang kanlungan para sa mga batang kalye na tulad ni Tala noon. Sa araw ng pagpapasinaya, ang lugar ay puno ng nangiti at pag-asa. Naroon ang mga mangingisda ng kooperatiba. Masaya na sa wakas ay nabawi nila ang kanilang karapatan. Naroon si Mang Ben, matangkad at malakas, hawak ang kanyang barong. Ngayon ay head ng seguridad ng foundation. At naroon si Marisol, nakasuot ng simpleng barot saya. Ngunit ang kanyang aura ay nagliliwanag sa kapayapaan. Sa kanyang talumpati, hindi na binanggit ni Marisol ang mga pangalan ng nagpahirap sa kanya. Binanggit niya ang mga pangalan ng mga batang tumutulong sa kanila, ng mga mangingisda, at ng taong nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pundasyong ito ay hindi lamang para sa mga batang tulad ni Tala. Sabi ni Marisol, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ito ay para sa bawat isa sa atin na minsan nang naramdaman na walang silbi, na ang lamig ng mundo ay kayang tumunaw sa ating mga pangarap. Ito ay patunay na kahit gaano kalamig ang yelo, ang init ng pag-asa at pagmamahal ay laging magwawagi. Sa gitna ng mga palakpakan, niyakap niya si Tala ng mahigpit. Ngayon, si Tala ay hindi na isang batang nanghihingi ng pagkain. Isa na siyang mag-aaral, isang volunteer, at isang malaking kapatid para sa mga bagong batang pinaglilingkuran ng foundation. Makalipas ang ilang buwan, ang buhay ay nagpatuloy sa isang payapa at simpleng ritmo. Sa maliit na bahay sa tabi ng dagat, ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng kape at bagong lutong tinapay. Sa kusina, si Marisol ay abala. Sa pagluluto ng almusal, ang kanyang mga kamay na dati sanay sa pagpirma ng mga dokumento
At paghawak ng mamahaling kagamitan, ngayon ay mas sanay na sa paghihiwa ng gulay at paghalo ng kanin. Ang bawat galaw niya ay may dalang lambing, isang pagpapahalaga sa bawat simpleng sandali. Mula sa sala, maririnig niya ang boses ni Joaquin na nagtuturo kay Tala ng kanyang mga aralin. Ang mga tawanan ng mag-ama ay nagpapuno sa bahay ng init at kaligayahan. Si Joaquin, na dati isang seryosong abogado, ngayon ay marunong ng magpatawa, nagbabasa ng bedtime stories, at nagtatayo ng sandcastles kasama si Tala. Ang pagmamahal sa mga ito ang nagbigay sa kanya ng mga ngiting hindi niya akalaing posibleng maranasan. Sa likod ng bahay, si Mang Ben ay abala sa kanyang maliit na hardin. Ang kanyang mga gulay ay luntian at sariwa. Ang bawat dahon ay tila nagpapatunay ng kanyang pagmamahal sa kalikasan. Ang dating gwardya na walang kibo ay isa ng mapagmahal na lolo para kay Tala at isang matalik na kaibigan para kay Marisol at Joaquin. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa kanyang drawer, natagpuan ni Marisol ang isang sulat. Ang sobre ay luma na. Ang tinta ay bahagyang kumupas. Ito ay mula kay Leandro. Nakasulat ang pangalan niya sa harap. Para kay Marisol. Dahan-dahan, kinuha ni Marisol ang sulat. Hindi niya ito binuksan. Hindi niya ito binasa. Hindi niya kailangang malaman kung ano ang nakasulat doon. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ang anumang salita, gaano man kasakit o gaano man kamatamis, ay hindi na makapagbabago sa katotohanan. Lumabas siya sa balkonahe kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Ang kulay kahel at lilang kalangitan ay tila isang malaking painting. Hinawakan niya ang sulat sa pagitan ng kanyang mga daliri at sa isang marahang paggalaw, dahan-dahan niya itong sinunog sa isang maliit na kandila. Ang usok ay umakyat sa himpapawid, kasama ang lahat ng pait at sakit na dulot ng nakaraan. Pinanood niya ang apoy habang unti-unting lumalamon sa papel, nagiging abo. Nang matapos, ipinikit ni Marisol ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha, ang init ng huling sinag ng araw, at ang tibok ng kanyang puso. Payapa, buo, at puno ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At sa wakas, siya ay malaya. Lumipas ang mga taon, hindi bilang mabibilis na pahina ng kalendaryo, kundi bilang mga malalim na hininga ng isang kaluluwang sa wakas ay natuto ng huminga ng malaya. Ang bahay na puno ng bintana sa tabi ng dagat ay naging isang kanlungan ng pagmamahal. Ang tunog ng mga alon sa umaga ay naging lullaby ni Marisol, at ang sikat ng araw sa kanyang mukha ay naging paalala na ang bawat bagong araw ay isang bagong pagkakataon. Nakatayo si Marisol sa balkonahe. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa walang hangganang dagat na tila isang malaking salamin ng kanyang sariling kaluluwa. Malawak, malalim, at puno ng mga kwento.